Let's open the Bible, Exodus chapter 22. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodo Kapitulo 22. Exodus chapter 22, Exodus po, Kapitulo 22. we're gonna read some verses, verse 1 first. Kaya magbabasa po tayo ng ilang mga bersikulo. Bersikulo 1 muna. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang isang tao ay magnakaw ng isang baka o ng tupa at patayin o ipagbili, siya ay magbabayad ng 5 baka para sa isang baka at ng 4 na tupa para sa isang tupa. Ang magnanakaw ay gagawa ng pagsasauli. Kung wala siyang may sauli, siya ay ipagbibili dahil sa kanyang pagnanakaw. Yes. And verse 14, At ganoon din po sa verse 14. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay humiram ng anuman sa kanyang kapwa at nasaktan ito o namatay na hindi kaharap ang may-ari, ang humiram ay magsasauli ng buo. And so, 29 and 30. Ganon din po sa verse 29 at verse 30. Let's read together. 3, 2, 1. Huwag mong ipagpaliban ng paghahandog ng mula sa iyong mga ani at ng mula sa umaagos na iyong mga pisaan. Ang panganay na iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin, gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka at sa iyong mga tupa. 7 araw itong makakasama ng kanyang ina, sa ika-8 araw ay ibibigay mo ito sa akin. As we studied in Exodus chapter 20, we can see the 10 commandments. Kaya katulad po ng ating pinag-aralan, makikita po natin na dun sa Exodo Kapitulo 20, nandun po yung 10 utos. And from chapter 21 to 23 are talking about the social law in Israel. At mula po sa Kapitulo 21 hanggang 23, makikita po natin yung batas para po sa mga Israelita. And especially in chapter 22, we can see the law regarding to the property or possessions. Kaya lalo na po dito sa Kapitulo 22, makikita po natin yung mga batas patungkol po sa mga pag-aari. So verse 1 says, if somebody steals something, he has to repay double or fourfold or fivefold. Kaya sinasabi po dito sa versikulo 1 na kapag ang isang tao ay nagnakaw sa kanyang kapwa, kailangan po niya itong ibalik ng doble o ng kwadro. And in verse 14, if somebody borrow the animals, and if he dies, it dies, and the people should repay. At ganoon din po sa dito sa verse 14 na kung manghiram po siya ng anumang hayop sa kanyang kapwa at ito ay namatay, kailangan po niya itong bayaran. And verse 29 and 30, God commanded Israelite not to delay in offering what belongs to God. At ganoon din po sa verse 29 at 30, inutusan po sila ng Diyos na wag po nilang ialintana o ipagsawalang bahala yung pag-offering na para po sa Diyos. So today, we're gonna learn these lessons. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung ganitong mga aral. First of all, we have to know God is so accurate. Kaya una po, kailangan po nating malaman na yung Diyos, siya po ay palaging nasa tama. When God counted the number, He always exactly counted the number. Kapag siya po ay nagbibilang ng mga bilang, talagang nabibilang po niya ito ng eksakto. So in Psalm number 147, verse 4 says, God counted the number of stars. Kaya sinasabi po sa mga awit, chapter 147, verse 42, sinasabi po doon na binibilang ng Diyos yung mga bilang ng mga bituin. Verse 4. Verse 4, sorry po. And Matthew chapter 10 says, God counted the hairs. At sinasabi din po sa Matthew Kapitulo 10, binibilang din po ng Diyos yung mga buhok. We cannot count our hairs, Hindi po natin kayang bilangin yung ating buhok. but God count the number of stars and even our hairs. Pero yung Diyos, ibinibilang po niya yung bilang ng mga bituin at ganoon din ng ating mga buhok. We know the book of Numbers. Kaya alam din po natin yung aklat ng mga bilang. Why that book is called the Numbers is because God counted the number of Israel after Exodus. Bakit po tinawag ito na aklat ng mga bilang? Dahil po yung Diyos, binilang po niya yung bilang ng mga Israel pagkatapos po ng Exodus. When Jesus died, okay.
When Jesus died, Peter went to fishing, Kaya nung namatay po si Jesucristo, si Pedro po ay pumunta po sa laot para mangisda. and exactly when he spread the net, according to the word of Jesus, he caught the many fishes. At nung kanya pong inihagis yung lambat, nang naayon po sa sinabi po ni Jesucristo, nakahuli siya ng maraming isda. How many fish? Kaya gaano po kadami? The Bible exactly counted and wrote 153 fish. Kaya eksakto po na binilang ng Diyos at isinulat po ito po ay 153 na mga isda. So God exactly wrote the numbers, exact numbers. Kaya yung Diyos po, palagi po niyang isinusulat yung mga bilang ng eksakto. God is so accurate. Kaya yung Diyos ay palagi po siyang eksakto. Let's look at the Deuteronomy, the Numbers, chapter 3. Kaya tignan po natin sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 3. Numbers chapter 3. Aklat ng mga bilang, Kapitulo 3. Chapter 3, verse 46. Aklat po ng mga bilang, chapter 3, verse 46 po. 46 and 47. Verse 46 at 47. Would you read? Bilang pantubos sa 273 panganay ng mga anak ni Israel na higit sa bilang ng mga lalaking Levita, ay kukuha ka ng 5 siklo para sa bawat isa, ayon sa ulo, ayon sa siklo ng santuario ay kukunin mo, ang 1 siklo ay 20 gera. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? When Israel stayed in Egypt, the last plagues was killing the firstborn babies. Kaya nung nananatili po yung mga Israelita sa lugar ng Ehipto, yung huling salot po na kanilang naranasan ay yung patayin yung mga lahat ng panganay. So when God count, the number of firstborn babies is 22,273. Nang binilang po ng Diyos yung mga bilang ng mga panganay na batang lalaki, ito po ay 22,273. So it means they are supposed to die, but God saved them. Kaya ibig sabihin po, dapat po silang mamatay, pero iniligtas po sila ng Diyos. So they must be God's. They must belong to God. At kaya po sila dapat ay pag-aari ng Diyos. So instead of the firstborn children, God received the Levites. Kaya sa halip po na yung mga panganay ay natanggap po ng Diyos yung mga Levita. That's why the tribe of Levites served the Lord. Kaya nga yung mga lipi po ng mga Levita, pinagdilingkuran po nila yung Diyos. But the problem is, the number of Levites is 22,000 only. Pero ang problema po dito, yung bilang lang po ng mga Levita ay 22,000 lang. So God doesn't receive the 273 persons yet. At hindi pa po natatanggap ng Diyos yung 273 na kulang pa. Naintindihan po? That's why God says, according to the for each person, per head, you have to pay the 5 shekel. Kaya nga po sinasabi ng Diyos na kada isang tao po, kailangan po nilang magbayad ng 5 siklo. So, it means 1,365 shekel. Kaya, Huh? No? We have an account. That's why God received exactly 1,365 shekel. kaya po yung Diyos, kanya pong natanggap yung eksaktong 1,365 na mga siklo. Let's look at the verse 49 and 50. Kaya tignan po natin sa verse 49 at verse 50. Would you read? At kinuha ni Moises ang salaping pantubos sa mga hindi natubos ng mga Levita mula sa mga panganay ng mga anak ni Israel. Kinuha niya ang salapi 1,365 siklo ayon sa siklo ng santuario. Yes. God is so accurate. Kaya yung Diyos po palagi po siyang eksakto. That's why God says, God count the number of saved people exactly. Kaya nga sinasabi din po ng Diyos na binibilang din ng Diyos yung mga bilang ng mga ligtas na tao. And God exactly count even our number of steps.
At binibilang din ng Diyos ng eksakto yung bilang ng ating mga hakbang. Let's look at the Job chapter 31. Kaya tignan po natin sa Job, Kapitulo 31. Job chapter 31, verse 4. Sa Job, Kapitulo 31, versikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Yes, He even count all our steps. Kaya kahit po yung ating mga hakbang, kanya po itong binibilang. In this world, it's really difficult it's impossible to measure how much we sacrifice and how many steps we work for the Lord. Kaya dito po sa mundo, napakahirap po bilangin kung gaano na ba kadami yung ating hakbang at ating mga sakripisyo para po sa Panginoon. But when we stand before God, God will accurately measure all our sacrifice and exactly count all our steps for the fellowship, for the gospel, for the Lord. Pero pag ating pagtayo po sa harapan ng Diyos, eksakto pong binibilang ng Diyos yung ating mga hakbang, yung ating po mga sakripisyo para sa fellowship, para sa ebanghelyo, para po sa Diyos. That's why God is so accurate. That's why if somebody borrow the someone's animal and make it die, God exactly command him to repay. Kaya nga, dahil po palaging eksakto yung Diyos, kapag yung isang tao ay nanghiram ng hayop sa kanya pong kapwa at ito'y namatay, kailangan po niya itong bayaran. So Exodus chapter 22 verse 14 says, if a man borrows anything from his neighbor and it becomes injured or died, the owner of it, not being with it, he shall surely make it good. Kaya sinabi po sa Exodo Kapitulo 22, verse 14, kung ang sino man ang humiram ng anuman sa kanyang kapwa at nasaktan nito o namatay na hindi kaharap ang may-ari, ang humiram ay magsasauli ng buo. Actually, our life and everything we have, it's from God. We borrow everything from God. Sa katunayan po, yung ating buhay at yung lahat ng meron po tayo, lahat po ng ito ay hiniram po natin sa Diyos. That's why if we don't use our thing, our life and our time and money and everything for the Lord, we just do like this man. We make what we borrow from God lose. Kaya nga po kung hindi po natin gagamitin yung ibinigay sa atin ng Diyos, yung oras, yung ating buhay, para po tayo maging kagaya no nandito sa verse 14 na iniwawala po natin yung lahat ng mga ibinigay sa atin ng Diyos. Let's look at the 2 Kings. Kaya tingnan po natin sa Ikalawang Hari. 2 Kings chapter 6 verse 5. Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 5. In this chapter, Prophet Elisha, wanted to make a lodging with his disciples. Kaya dito po sa kapitulo na ito, si Eliseo, ninanais po niya na magkaroon ng isang lodging para po sa mga tao. Then one was cutting the tree with the axe. Kaya yung isa po, siya po, pinuputol po niya, nagpuputol po ng puno. Then iron axe head dropped and fall into the water. At sinabi po ni, sorry po. Let's look at the verse 5. Kaya tignan na lang po natin sa versikulo 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng troso, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw, naku, Panginoon ko, iyon ay hiram lamang. So when we look at the axe, we have an axe head, right? Kaya kung titignan po natin yung palakol, makikita po natin yung ulo nito. And we have a stick. At meron din po tayo yung stick. When this man cut the tree, this axe head fall into the water. Kaya yung tao po, nung kanya pong pinutol yung puno, yung ulo po nung palakol ay nalaglag po doon sa tubig. Then can you use this axe? Kaya kung ganyan, magagamit niyo pa rin po ba yung palakol na ito? This axe become useless. Kaya yung palakol na ito, magiging wala na pong silbi. Because it lost the most important part. Dahil po nawala po nito yung pinaka-importanting parte. Actually, axe head is everything of axe. Sa katunayan, yung ulo po ng palakol, ito po yung lahat-lahat para po sa isang palakol. Then this man says, "Oh Lord, oh Allah's master, for it was borrowed.
Pero sinabi po niya na na ito ay hiram lamang. Even our life is borrowed life. Kaya ganoon din po yung ating pong buhay, ito ay hiram na buhay. The 1 Corinthians chapter 4 verse 7 says, "What do you have that you did not receive?" Kaya 1 Corinthians chapter 4 verse 7 says, "What do you have that you did not receive? Now, you did indeed receive it. Why do you boast as if you had not received it?" Kaya sinasabi po ng Diyos sa unang Korinto kapitulo 4 versikulo 7, at kung For- tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Oh. We receive the talent, time, and money, and even our life from God. Kaya tayo po ay nakatanggap ng talento, ng oras, ng pera, ng buhay galing po sa Diyos. That's why we are just a steward, Kaya nga tayo po ay tagapamahala lamang. like a manager. Kumbaga para po tayong manager. Everything we have is not ours. Lahat-lahat ng meron tayo ay hindi po ito sa atin. We borrow everything from God. Ito ay ating hiniram lamang mula sa Diyos. So the Luke chapter 16. Let's look at please bookmark here, Kaya pakiusap, lagyan po natin ng tanda dito. and let's look at the Luke chapter 16 verse 1. At tignan po natin sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16 verse 1. Verse 1. Would you read? Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. Yes. Here is a steward who weighs the master's things. Kaya nandito po yung katiwala na kanya pong nilulustay yung mga pag-aari ng kanyang Panginoon. Then verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At kanyang tinawag siya at sa kanya'y sinabi, ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbibigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. Yes. In the last, the master said, you can no longer be steward. Kaya sinabi po sa huling parte, sinabi ng kanyang Panginoon, sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. God give us the money and time and talent. Kaya yung Diyos, binigyan niya po tayo ng pera, ng kayamanan at ng talento. But if we don't use them according to the will of God and just waste or use them for ourselves, God will say, you can no longer be a steward. Kaya kung hindi po natin ito gagamitin para po sa kalooban ng Diyos at gagamitin lamang po ito para sa ating sarili, ito po yung sasabihin ng Diyos na hindi ka na maaring maging katiwala pa. God doesn't have any reason to give us more. Kaya yung Diyos wala na po siyang anumang rason para bigyan pa tayo. Let's go back to 2 Kings, Kaya balik po tayo sa Ikalawang Hari. chapter 6, verse 6. Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 6. The verse 5 first. The Verse- Allah's master, for it was borrowed. So our life is borrowed life. Kaya versikulo 5 muna, naku Panginoon, iyon ay hiram lamang. Kaya yung ating pong buhay ay hiram lamang. But like axe had fall into the water, our life fall into the sea. That's why we became useless before God. Kaya kagaya po ng ulo ng palakol na nahulog po sa tubig, na parang yung ating pong buhay na nahulog sa karagatan, para pong itong wala ng silbi. Before we got salvation, we only focus on the worldly things and the sin. That's why God couldn't use us. Bago po tayo naligtas, tayo po ay nakatuon lamang sa sanlibutan at sa kasalanan, kaya nga hindi po tayo magamit ng Diyos. But verse 6, basahin po natin ng sabay 6 and 7. Let's read together, 3, 2, 1. Sinabi ng tao ng Diyos, saan iyon bumagsak? Nang ituro sa kanya ang lugar, pumutol siya ng isang patpat at inihagis doon at pinalutang ang bakal at kanyang sinabi, kunin mo, kaya't kanyang iniabot iyon ng kanyang kamay at kinuha iyon. Elisha said, where did he fall? Kaya sinabi po ni Eliseo, saan ito nalaglag? Then he cut off the stick and threw it in the water. At siya po ay pumutol ng isang patpat at inihagis po doon sa tubig. Then iron had float. At yung bakal po ay lumutang. Then he says, pick up
At sinabi po niya na kunin mo. He picked up and used it again. Kaya kinuha po niya ito at ginamit muli. This stick is the shadow of Jesus Christ. Kaya yung patpat po na ito po yung anino ni Hesukristo. It's the shadow of the cross of Jesus. Ito po yung anino ng krus ni Jesus. We are useless and we just fall into the sea and God's judgment. Kaya tayo po ay walang kabuluhan at tayo po ay nahuhulog sa karagatan at sa paghuhukom ng Diyos. But because of the cross of Jesus, we become profitable. Pero dahil po sa krus po ni Jesus, tayo po ay naging kapaki-pakinabang. God separated us from the water, the word, because of the cross. Tayo po ay iniwalay ng Diyos mula sa tubig, sa sanlibutan, dahil po sa krus. When Israel got out of Egypt, they stayed in the wilderness. Nang makaalis po yung mga Israelita doon po sa ilang, doon po sa lugar ng Ehipto, sila po ay nanatili sa ilang. And when they reached Mara, the water was bitter. At nung kanila pong napuntahan na yung lugar ng Mara, yung tubig po doon ay mapait. That time, the Moses threw the stick to the water. At yung oras po na iyon, si Moises, itinapon po niya yung patpat doon po sa tubig. Then the water becomes sweet. At yung tubig po na iyon ay naging matamis. That stick is also shadow of the cross. At yung patpat din po na iyon ay anino din ng krus. Before we got salvation, our life was bitter. Kaya bago po tayo maligtas, di ba, yung ating pong buhay ay mapait. We didn't have true happiness and joy. Wala po tayong anumang tunay na kasiyahan. I remembered when I hang out with my friends and drank and enjoy. Next day, when I woke up, I felt great vanity in my heart. Kaya naalala ko po nung panahon na nakikisalamuha po ako sa aking mga kaibigan, kami po ay nag-inom at nagkaroon ng kasiyahan, pero nung aking pong pag-uwi, nagkaroon po ako ng malaking walang kabuluhan na pakiramdam sa aking pong puso. I regret a lot. What did I do? Talagang nagsisisi po ako ng marami na ano yung ginawa ko? It seems like wasting time. Na para bang ito ay pagsasayang lamang ng oras. Even though we tried to be happy, we couldn't be happy. Kahit na sinusubukan po natin na maging masaya, hindi po natin magawang maging masaya. But when we realize the true meaning of the cross, our bitter life becomes sweet. Pero kapag po ating naunawaan yung totoong kahulugan ng krus, yung ating pong mapait na buhay ay magiging matamis. So because of the cross, we found the true salvation and we become complete acts. Kaya dahil po sa krus, naunawaan po natin yung tunay na kaligtasan at tayo po ay naging kompleto na palakol. That's why God hold us and use us to build the church. Kaya ngayon Diyos ay ay hahawakan po tayo at gagamitin para po magtayo ng iglesia. We are unprofitable, but now we are profitable before God. Tayo po noon ay hindi kapaki-pakinabang, pero ngayon ay kapaki-pakinabang na sa harapan ng Diyos. But sometimes, even though we get salvation, we lose the most important things in our Christian life. Pero paminsan po, kahit na po tayo ay naligtas na, ay naiwawala po natin yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Like unsaved people lost the salvation, we lose the love of God in our Christian life. Kung paanong yung mga hindi ligtas sa tao, naiwala po nila yung pag-ibig naiwala po nila yung kaligtasan, tayo rin po, naiwawala po natin yung pag-ibig. We lose the grace of God and our passion. We lose the most important part in our Christian life. Naiwawala po natin yung biyaya ng Diyos, yung ating pagiging masigasig, yung pinaka-importanting bagay sa ating buhay Kristiyano. Then verse 6, like Elisha said, where did they fall? Pero dito po sa versikulo 6, kagaya pa ng sinabi ni Eliseo, saan iyon bumagsak? We have to find where we stumble. Kailangan po nating makita kung saan po ba tayo natisod. Maybe there is a sin we didn't stop. That's why we fall down. Marahil po merong kasalanan na hindi pa natin naititigil, kaya nga tayo bumagsak. Maybe we become lazy. That's why we fall down and lose the first love. Marahil tayo po ay naging tamad na, kaya po tayo bumagsak at ating naiwala yung ating unang pag-ibig. Maybe we don't still repent. That's why we still lose the most important part.
Marahil hindi pa rin po tayo nagsisisi, kaya po naiwala natin yung pinaka-importanting bagay. God will say, where did they fall? At sasabihin po ng Diyos, saan iyon bumagsak? You have to recover your Christian life and you have to recover first love. Kailangan mong may panumbalik yung iyong buhay Kristiyano at kailangan mong may panumbalik yung iyong unang pag-ibig. How can you recover? Kaya paano po tayo makakapanumbalik? The best way is throwing the stick. Yung pinaka the best na gagawin po ay yung pagbato sa patpat. When we Paghagis. stand before the God's cross again, we can recover the first love. Kapag tayo po ay tumayo muli sa harapan ng Diyos o sa krus, maaari po nating may panumbalik yung ating unang pag-ibig. Let's look at the Song of Songs. Kaya tignan po natin sa awit ng mga awit. Song of Songs chapter 5, Awit ng mga awit, Kapitulo 5, verse 2. versikulo 2 po. Song of Songs chapter 5, verse 2. Would you read? Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising, makinig ang aking sinta ay tumutoktok. Oh? Song of Songs chapter 5, verse 2. Sorry po, may kasunod pa po. Mangingibig, pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko, kalapati ko, ang aking walang kapintasan, sapagkat ang aking ulo ay basa ng hamog, ang bungkos ng aking buhok ng mga patak ng gabi. Wow. Can you see how much he loves the lover? Kaya nakita niyo po ba kung gaano po niya kamahal yung kanya pong minamahal? Does your husband call you my sister, my love, my dove, my perfect one? Kaya yung asawang lalaki niyo po ba, tinatawag po kayo ng kapatid ko, sinta ko, kalapati ko, at walang kapintasan? Oh, my dove. O kalapati ko? Kalapati. Kalapati ko. So sweet. He loves her so much. Kaya po siya ay napaka-sweet at mahal na mahal po niya yung kanyang So minamahal. he wants to have a fellowship. At gusto po niya magkaroon ng fellowship. So he says, open for me. Kaya po kanya pong sinabi na pagbuksan mo ako. But she was about to sleep. Pero gayon pa man, siya po ay patulog na. That's why she didn't want to open the door. Kaya nga po hindi niya na gustong buksan pa yung pinto. Verse 3, would you read? Versikulo 3 po, hinubad ko na ang aking kasuotan, paano ko ito isusuot, hinugasan ko ang aking mga paa, paano ko sila parurumihin. We know God loves us so much. Kaya alam po natin na mahal tayo ng Diyos. But sometimes we become lazy. Pero paminsan tayo po ay nagiging tamad. Sometimes the love to God is getting cold. Paminsan yung ating pong pag-ibig sa Diyos ay nanlalamig. God is calling us, my dove, my love. But our heart is not open. Kaya yung Diyos, tayo po ay kanyang tinatawag na aking sinta, aking kalapati, pero hindi na po natin ninanais na pagbuksan pa siya. Let's have a fellowship together in the church. Kaya sinasabi po ng Diyos na tara magkaroon tayo ng fellowship dito sa church. I was about to sleep. I don't go to the church. Pero sinasabi po natin, patulog na ako, hindi ko na kaya pang pumunta sa church. Sometimes we become lazy. Kaya paminsan, tayo po ay nagiging tamad. But when I meditate this verse, the verse 2, this part, I sleep, but my heart is awake. It really touched my heart. Pero nung aking pong pinagbulay-bulayan, ito pong bersikulo na ito, dito po sa versikulo 2, ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Even though this woman about to sleep and became lazy and the love to the lover is getting cold, her heart is still awake. So she cannot lose the love to the lover absolutely. Still she has a love. Kaya kahit na po yung asawang babae ay marahil ay tinamad na at nalamig na yung kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal, pero yung kanya pong puso ay gising pa rin at hindi pa rin nawawala yung kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal. I believe that is the heart of saved people. Kaya naniniwala po ako na ganito rin yung puso ng ligtas na tao. Even though we fall into the sin and the laziness and stumble and backsliding, but we still have the part of the love
and we really want to recover. Kahit na po tayo po ay nahulog sa kasalanan, tayo po ay natisod, tayo po ay nagiging tamad na, sa puso po natin, ninanais pa rin po natin na may panumbalik yung pag-ibig po para sa Diyos. And how can we recover the first love? Kaya kung ganun po, paano po tayo makakapanumbalik sa ating unang pag-ibig? The verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isinuot ng aking sinta ang kanyang kamay sa butas ng pintuan at ang aking puso ay nanabik sa kanya. Yes. This lover put his hands into the door. Kaya ito pong nagmamahal, kanya pong ipinasok yung kanyang kamay doon po sa butas ng pintuan. God put his hands into our heart. Yung Diyos po, inilagay po niya yung kanya pong kamay sa ating puso. Then we can see the God's hands, Jesus' hands, which were nailed. At maaari po nating makita yung kamay po ng Diyos na naipako. When we remind Jesus was crucified because of our sins. We recovered our Christian life again. Kung ating pong muling maalala na si Jesucristo ay napako sa krus dahil po sa ating mga kasalanan, maaari po nating mapanumbalik yung ating unang pag-ibig. So verse 5, I arose to open for my beloved, and my hands dripped with me. She arose to open for her beloved. Kaya dito po sa versikulo 5, ako'y bumangon upang pagbuksan ng aking sinta at sa aking mga kamay ay tumulo ang mira. So, when we remind the love of the sacrifice of Jesus, we can stand up again, and we can open our heart again, and we can recover the love. Kaya kung ating pong maalala yung pag-ibig, yung sakripisyo po ng Diyos sa atin, maaari po tayong muling bumangon at maaari po nating mapanumbalik yung ating pong unang pag-ibig. So when we borrow if we know that we borrow everything from God, we have to do our best to use them for the Lord. Kaya kung nalalaman po natin na lahat po ng meron tayo ay hiniram lamang natin sa Diyos, maaari po nating maisip na gamitin ito lahat para po sa Diyos. And Exodus chapter 22 verse 1, if the Bible says, if a man steals an ox or sheep and slaughters it or sells it, he shall restore the 5 oxen for an ox and the 4 sheep for a sheep. At sinasabi din po ng Diyos dito po sa Exodo, Kapitulo 22, versikulo 1, kung ang isang tao ay magnakaw ng isang baka o ng tupa at patayin, o ipagbili siya, ay magbabayad ng 5 baka para sa isang baka. So if somebody steals something, he has to repay. Kaya kung isa pong tao ay nagnakaw, kailangan po niyang magbayad. The book of Malachi says, if we don't offer the tithes and offering, we steal God's money. Kaya sinasabi po sa aklat ng Malakyas, kung tayo po ay hindi naghahandog ng ating tithes at offering, ninanakawan po natin yung Diyos. Let's look at Malachi chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Malakyas, Kapitulo 3. Malachias chapter 3 verse 7. Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 7. Verse 7, basahin po natin the last book of Old Testament. Malachias chapter 3 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Yes. God says, return to me. Kaya sinasabi po ng Diyos na bumalik kayo sa akin. Then they said, in what way shall we return? Pero kanila pong sinabi, paano kami manunumbalik? Then in verse 8 says, tithes and offering. At sinabi po sa versikulo 8, ito po ay sa pamagitan ng handog at ng mga handog. In the time of Hezekiah, the king Hezekiah, when he became a king, he really want to restore Israel and return to God. Kaya nung panahon po ni Hezekias, nung siya po ay naging hari, ninanais po niya na mapanumbalik yung Israel. So in order to restore their faith, he
he did three things. At para po mapanumbalik yung kanila pong pananampalataya, gumawa po sila ng tatlong bagay. He commanded all Israelites to remove all idols. Kaya inutusan po niya yung lahat ng mga Israelita na tanggalin yung lahat ng mga Diyos-Diyosan. And he commanded to keep the Sabbath day. At ganoon din inutusan po niya sila na panatilihin yung Sabbath day. And the last one is, he commanded Israelites to offer the tithe. At yung huling-huli ay inutusan po niya yung mga Israelita na maghandog ng ikapo. When we start to offer the tithe, we can recover our Christian life. Pag po tayo ay nagsimula na maghandog ng ating mga ikapo, yung ating pong unang pag-ibig ay mapapanumbalik. Why our faith cannot grow up? Kaya bakit po yung ating pananampalataya ay hindi lumalago? Why our Christian life cannot recover? Bakit yung ating buhay Kristiyano ay hindi makapanumbalik? Why we cannot be used by God more and more? Bakit hindi po tayo magamit ng Diyos ng higit at higit pa? It's because we don't offer the tithe and offering. Dahil po hindi po tayo naghahandog ng ating ikapo at ng handog. So, how much these Christian respect and wants to be used by God, we can see how much he offered the tithe and offering. Then that is really exact. Kaya kung gaano po ninanais ng isang Kristiyano na magamit ang Diyos, makikita po natin ito kung gaano po siya naghahandog ng kanyang ikapo at ng kanyang mga handog. So, they asked, in what way shall we return? God answered, in tithes and offerings. Kaya kailan po tinanong na paano kami makakapanumbalik, at sinabi po ng Diyos sa pamamagitan ng handog at ng ikapo. At the time of Nehemiah, he came back from Babylon exile. Kaya nung panahon po ni Nehemias, siya po ay yung kanya pong pagbalik mula po sa pagkasakop sa Babylonia. And he really want to build the wall of the Jerusalem because everything was destroyed. At ninanais po niya talaga na muling itayo po yung pader ng Jerusalem dahil po lahat ay nasira. And at the same time, he really want to restore the faith of Israelite. At sa parehong panahon din po, ninanais po niya na mapanumbalik yung pananampalataya ng mga Israelita. That time, he did three things. Kaya nung panahon po na yun, gumawa rin po siya ng tatlong bagay. He didn't allow to get married with Gentiles. Hindi po niya ipinahintulot na makapangasawa ng mga hintil. And he commanded to keep the Sabbath day. At ganoon din, inutusan po niya na panatilihin yung Sabbath day. And the last one is offering the tithe. At yung panghuli po ay paghahandog ulit ng ikapo at ng handog. So when the Israelites obey them, their faith and their heart really restored. Kaya nung siya po ay sinunod ng mga Israelita, yung kanila pong buhay at yung kanila pong pananampalataya ay talagang nanumbalik. So verse 8, basahin po natin ng Malachias chapter 3 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Yes. If we really believe that everything we have is borrowed from God, it's very easy to return the tithes and offering. Kung tayo po ay talagang naniniwala na lahat ng mayroon tayo ay hiniram lamang natin sa Diyos, hindi po tayo mahihirapan na magbigay ng ikasampung bahagi o ng ikapo at ng ating mga handog. But we think that is ours. Pero iniisip po natin na ito ay sa atin. I work, so I get the money. Kaya ako po ay nagtrabaho at ako ay sumahod. And do I have to offer the 10% to the Lord? Sayang. Kaya kung ganun, kailangan ko bang ibigay yung ikasampung bahagi para sa Diyos? Sayang. But we don't say, when we borrow the 10,000 peso and return to the owner, we don't say, sayang. Pero pag po tayo ay nanghiram ng 10,000 at ibinalik ito sa may-ari, hindi po natin sinasabi na sayang. Tama po ba? But if we don't return, that is stealing. Pero kung hindi po natin ito ibabalik, ito po ay pagnanakaw. That's why God said, you steal my things. Kaya nga sinasabi ng Diyos po sa atin na ninakaw mo yung aking pagmamayari. Because that is your duty to return, but you don't return. Dahil trabaho mo na ibalik ito sa akin, ngunit hindi mo ito binalik. So in order to recover our Christian life, and in order to be used by God, we have to recover the life of the tithe and offering. Kaya para po tayo ay makapanumbalik sa Diyos at makapanumbalik sa ating pananampalataya, kailangan po natin maipanumbalik yung ating pagbibigay ng ikapo at ng handog. It's not optional, it's obligation. It's our duty.
Kaya hindi po ito optional, kundi ito po ay ating katungkulan. The verse 9, would you read? Kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. So Israel people didn't offer the offering what they are supposed to offer. They have to offer. That's why God says, you are cursed. Kaya yung mga Israelita po, hindi po nila ibinibigay yung handog na dapat po nilang ibigay sa Diyos, kaya nga sinabi sa kanila ng Diyos, kayo ay isinumpa. I look at so many cases in the church. Kaya nakakita na po ako ng napakaraming mga senaryo dito po sa church. When I was a temporary missionary in America, one brother didn't attend the church. Kaya nung ako po ay isang temporary missionary doon po sa Amerika, meron pong isang brother na hindi po nag-attend ng church. So I visited his workplace Kaya ako po ay bumisita sa kanya pong trabaho. and we had a fellowship. And then, even though I encouraged him to return to church, he said, Pastor, not yet. At nung kami po ay nagkaroon ng fellowship at siya po ay aking ini-encourage na bumalik na sa church, sinabi po niya sa akin na, Pastor, hindi pa. I really need the $500 because I want to buy something. Kaya kailangan ko po kasi magkaroon ng $500 dahil meron po akong bagay na ninanais bilhin. No matter what I said, he didn't listen. Kaya ano man yung aking sinasabi, hindi po siya nakikinig. But after some months, he attended the church. Pero pagkatapos po ng ilang mga buwan, siya po ay bumalik na ulit sa church. And he said, Pastor, I got discipline. At sinabi po niya na, Pastor, sa tingin ko, dinisiplina ako. I saved the money, so I make the $500. Kaya ako ay nag-ipon ng pera at ako ay nakaipon ng $500. But that time, his car was broken. The air condition was broken. Pero nung panahon po na yon, yung kanya pong aircon ay nasira. The price to repair his aircon is $500. Exactly $500. At yung halaga po nito para maayos ang kanyang aircon ay $500. He said, if that is $400, I couldn't recognize that is God's discipline. Kaya naisip ko po na kung yun ay $500 lamang, hindi ko maiisip na ito ay disiplina ng Diyos. But God took everything I saved as a discipline. He Pero kinuha po ng Diyos yung lahat ng aking inipon bilang disiplina sa akin. In Haggai chapter 1 verse 6, if we don't offer what we have to offer, God will make the hole in our back. Kaya sinasabi po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 1, versikulo 6, na kung hindi po natin ihandog sa Diyos yung dapat nating ihandog, maglalagay po yung Diyos ng butas mula po sa ating bulsa. So God said, even though you spread the seed, you cannot harvest. Kaya sinasabi po ng Diyos na kahit ikaw ay maghasik ng binhi, hindi ka makakaani. Just think about this. Check yourself. Even though we work hard and try to save the money, nothing left. Why? Kaya pag-isipan niyo po itong mabuti, na kahit naman ginagawa natin yung ating lahat na makakaya para mag-ipon, parang walang natitira po sa atin. Maybe is it not because you don't offer the tithe and offering? Kaya marahil ba na ito dahil hindi tayo nagbibigay ng ating ikapu at ng handog? So Bible strongly command us, we have to offer what we have to offer. We have to return to God. Kaya sinasabi po ng Diyos na dito po sa Biblia na dapat po nating ibigay o ibalik sa Diyos yung dapat po nating ibalik sa Kanya. Actually, tithes and offering are the way to be blessed from God. Sa katunayan, yung pagbibigay po ng ikapu at ng mga handog, ito po yung isang daan para po higit pang pagpalain ng Diyos. Verse 10, Malachias chapter 3 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. God boldly said, try me now in this. Kaya may katapangan pong sinabi ng Diyos na subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. Test me. When you offer the tithe and offering, test me whether I bless you more or not. Kaya sinabi po ng Diyos na subukin ninyo ako na kung kayo ay magbigay ng ikapu at ng inyong handog, subukin ninyo ako kung kayo ay aking pagpapalain o hindi. Do you know Rockefeller?
Kaya alam niyo po, Rockefeller. kaya alam niyo po ba yung Rockefeller? He's a super rich family. His family is a super rich family in the world. Yung kanya pong pamilya ay napakayaman sa buong mundo. But his first tithe is 15 cents. Pero yung kanya pong unang ikapo ay 15 cent lamang. He earned the money when he was a child, $1.50. Nung siya po ay bata pa, siya po ay kumita ng halagang 1.50 na dolyar. Then his mother asked him, push him to offer the tithe. At yung kanya pong ina ay pinilit po siya na maghandog ng kanya pong ikapo. So he offered 15 cents first. At siya po ay naghandog muna ng 15 na centavos. Then he testified when he became super rich. He testified because of that first offering, I could continue to offer the tithe until now. At kanya pong pinatotohanan nung siya po ay naging napakayaman na dahil po doon sa unang pagbibigay ng handog, doon po siya nagsimulan na paulit-ulit na magbigay ng handog. He has so many companies. Siya po ay meron po siyang napakaraming mga kumpanya. Then in one department, many workers always calculate how much is the tithe in that month. At sa lahat po ng kanyang mga trabahador sa isang department, kanila pong binibilang kung gaano po kalaki na yung kanya pong naging ikapo para sa buwan na iyon. Pastor, I'm so poor, so I cannot offer the tithe. Kaya minsan sinasabi po natin na, Panginoon, napakahirap ko lamang at hindi ko kayang magbigay ng ikasampung bahagi. Everyone can offer the tithe. Kaya lahat po ay kayang makapagbigay ng ikasampung bahagi. If we earn the 1,000, we can offer it 10 peso. Kung tayo po ay The 100. magkaroon ng 1,000, maaari po tayong maghandog ng 100. If we earn the 10,000, we can offer the 1,000. Kung kumita naman po tayo ng 10,000, maaari po tayong maghandog ng 1,000. If we earn the 100,000, we can offer the 10,000. At kung 100,000 naman, kaya po natin magbigay ng 10,000. God will bless us more when we offer the tithe and offering. This is what the Bible says. Kaya higit po tayong pagpapalain ng Diyos kung tayo po ay nagbibigay ng ating ikasampung bahagi at ng handog. Ito po yung sinasabi ng Biblia. I also experience God's blessing. Kaya naranasan ko rin po yung pagpapala ng Diyos. So, sometimes, when we earn the 1,000, it's easy to offer the 100. Pero po paminsan, kapag tayo ay kumita ng 1,000, napakadali lang magbigay ng 100. But when we earn the lot, it's very difficult to offer the 100,000. Pero kung tayo pa ay kumikita na ng higit pa, napakahirap na din pong magbigay ng higit pa o ng 100,000. That is not right. Kaya ito po ay hindi tama. When we offer the 100, God bless us more and more. That's why we can also offer this much. Kaya kung tayo po ay naghandog ng 100, yung Diyos ay higit pa po tayong pagpapalain, at sa bagay po na ito, kailangan din po nating ibalik o ibigay yung ganitong halaga sa Diyos. The offering, the tithe and offering is only the privilege of saved people. Yung pagkakataon po na magbigay ng ikapu at ng handog, ito po ay pribilehiyo lamang para po sa mga ligtas na tao. If unsaved people try to offer the tithe, God will say, no, I don't need your money. Kaya kung yung mga hindi ligtas sa tao ay susubukang magbigay ng ikapu, sasabihin po sa kanila ng Diyos, hindi ko kailangan ng iyong pera. You have to get salvation first. Kailangan mo munang maligtas. But when we get salvation, God wants to see our sacrifice. Pero pagkatapos po nating maligtas, ninanayos po ng Diyos na makita yung ating sakripisyo. I'm shy to say that is our sacrifice because actually it's not our sacrifice. We have to return what belong to God. Kaya nahihiya po ako na sabihin na ito po yung ating sakripisyo dahil po dapat lamang po natin ibalik yung lahat na ibinigay sa atin ng Diyos. When the one youth, when he had a counseling with a pastor, kaya meron pong isang kabataan na nagkaroon po siya ng counseling sa pastor. He says, Pastor, these days I feel guilty and concerned. At sinabi po niya na, Pastor, itong mga nagdaang panahon, nagkakaroon po ako ng guilty at ng maraming mga concern. When I earned the $30,
it was easy to offer the $3 as a tithe. Nung ako po ay kumita ng $30, na napakadali po na maghandog ng $3. But these days, I earn the $30,000, so it's really difficult to offer $3,000. Pero ngayon po, kumikita na po ako ng $30,000 at nahihirapan na po akong ibigay ito pong $3,000. What should I do? Eh, ano po yung dapat kong gawin? Then pastor says, I'll pray for you. At sinabi po ng pastor, okay, Papa, mananalangin ako para sa'yo. I'll pray for you not to earn the $30,000, but $30 again. At ipapanalangin ko na wag ka na ulit kumita ng $30,000 at kumita na lang ulit ng $3. Then it will be easier to offer it again. Para nang sa ganun, magiging napakadali ulit sa iyo na maghandog. That's not what God wants. Kaya hindi po ito yung gusto ng Diyos. God wants us to grow up. Ang gusto po ng Diyos, ang ninanais po ng Diyos sa tayo po ay lumago. As much as we grow up, our faith is growing up, God expects more. Habang po tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, umaasa rin po yung Diyos ng higit pa. Even though we are poor, when we offered our tithes and any offering, God will take it so preciously. Kaya kahit po tayo ay mahirap at tayo po ay nagbibigay ng ating ikapo at ng handog, sa harapan po ng Diyos, ito po ay napakahalaga. Let's look at the Luke chapter 21. Kaya tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 21. Luke chapter 21. Lucas po, Kapitulo 21. When Jesus looked at the rich man offer the offering, Jesus didn't mention anything. Nung nakita po ng Diyos na naghandog po yung mayamang lalaki, wala pong anumang sinabi si Jesus. But the verse 2 and 3, would you read? Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing at sinabi niya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat." Yes. When the poor woman offered the 2 mites, actually 2 coins, Jesus said she offered more than anyone. Nang yung mahirap po na babae ay naghandog ng 2 kusing o ng 2 barya, sinabi po ng Diyos na siya po ay naghandog ng higit pa. She didn't explain, but Jesus already knew it. Hindi na po niya ito ipinaliwanag, pero alam na po agad ito ni Jesus. When we offer the tithe and offering, Jesus already know how much we are difficult, but we like to offer and return what belongs to God. Kapag po tayo ay naghahandog ng ating ikapo at offering, alam po ng Diyos kung gaano po tayo kahirap na hirap, pero tayo pa rin ay nagbibigay ng handog para sa Kanya. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Yes, Jesus exactly knew the situation of this poor widow. Kaya alam na po ni Jesus yung sitwasyon ng mahirap na babaeng balo na ito. No matter what we offered, Jesus already know. Based on the what kind of situation we are offering and returning what belongs to God. Kaya alam na po ng Diyos na anuman yung sitwasyon na meron po tayo, na tayo po ay nagbibigay pa rin ng handog para po sa Kanya. So don't misunderstand, the offering, the tithe is not the law in the Old Testament. Kaya wag po kayong mamali ng intindi na ito pong pagbibigay ng ikapo at ng offering, hindi po ito batas sa lumang tipan. Before Israel people received the law and 10 commandments and other laws, Abraham already offered the tithes. Kaya bago pa man po natanggap ng mga Israelita yung mga utos, yung 10 utos at yung iba pang mga utos, si Abraham po ay nagbibigay na ng kanyang ikapo at ng offering. Let's look at the Genesis chapter 14. Kaya tignan po natin sa Genesis chapter 14. Genesis chapter 14 verse 17. Genesis po, chapter 14, sa verse 17. That time, the
Chedorlaomer took the nephew of Abraham, Lot, and his family. Kaya nung panahon po na ito pong si Kedorlaomer, kanya pong kinuha po, sorry po. Let's read the verse 17. Kaya babasahin ko po verse 17. Siya ay sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya ay bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. Oh. And verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Yes. So actually, when these enemies took the nephew of Abraham, Lot, and his family, Abraham lose everything. Sa katunayan po nang kinuha po yung pamilya po ni Abraham, nawala po kay Abraham yung lahat po ng meron siya. But he chased and took everything, got a great victory, and brought them everything. Pero kanya po itong hinabol at ibinigay po muli sa kanya ng Diyos yung lahat-lahat. And on the way to return, the Melchizedek, he met the Melchizedek. At nung habang sila po ay pabalik, natagpuan po niya si Melchizedek. And Melchizedek blessed Abraham. At si Melchizedek, kanya pong pinagpala si Abraham. And verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. According to the Hebrew chapter 7, this Melchizedek is Jesus Christ. Kaya ayon po sa Hebrews kapitulo 7, ito pong Melchizedek ay si Hesukristo. Please bookmark here and let's look at the Hebrew chapter 7. Kaya pakiusap, palagyan po natin ng tanda dito at tignan natin sa Hebrews kapitulo 7. Hebrew chapter 7. Kaya Hebrews kapitulo 7, Hebreo kapitulo 7, verse 1. For versikulo this 1. Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God. So who is the high priest before God? Jesus Christ. Kaya itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ito pong pari ng kataas-taasang Diyos, ito po si Hesukristo. And who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Ang siyang sumalubong kay Abraham at sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Verse 2, would you read? At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Another name of Jesus is King of Righteousness and King of Peace. Kaya isa pong pangalan ni Hesukristo ay hari ng kapayapaan. King of Righteousness, King of Peace. Kaya hari ng Salem at ng hari ng kapayapaan. Katwiran, hari ng katwiran, sorry po. And verse 3, basahin, would you read? Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Do you have a father? Kaya meron po ba kayong ama? Do you have a mother? Meron din po ba kayong ina? Without parents, we are not here. Kung wala po tayong mga magulang, wala po tayo dito. But Melchizedek doesn't have a father and mother because he's God. Pero si Melchizedek, wala po siyang ama o tina dahil po siya ay Diyos. He's the beginning and the end. Kaya siya po yung pasimula at katapusan. And made like the Son of God. He is Jesus Christ. At siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay si Hesukristo. So even though he was not incarnated yet, he didn't come to this world as a form of man. He appeared as an image of the man before Abraham. Kaya kahit po na siya ay hindi pa naipapanganak dito sa sanlibutan, siya po ay nagpakita
Siya po ay nagpakita at nagpunta dito sa sanlibutan bilang anyo ng isang tao. Then let's go back to Genesis chapter 14. Kaya balik po tayo sa Genesis chapter 14, Verse 20. sa verse 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Yes. So think about this. Abraham didn't offer the tithe at the first time. Kaya pag-isipan po natin ito, si Abraham, hindi po siya nagbibigay ng 10 bahagi sa unang beses. Even though he met Melchizedek, he didn't offer it. Kahit na po nung kanyang nakatagpo na si Melchizedek, hindi pa po siya nagbibigay ng handog. But why did he offer the tithe? Pero bakit po siya nagbigay ng 10 bahagi? The Melchizedek said, "The blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." He remind your victory, Abraham, your victory is given by God. Pero sinabi po ni Melchizedek na sorry po. The verse 20, Melchizedek said, verse 20, "Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." At sinabi po sa versikulo 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong mga kamay. Meaning is, Melchizedek said to Abraham, "Abraham, your victory is not, you don't get the victory by yourself. Kaya ibig sabihin po, sinabi po sa kanya ni Melchizedek na Abraham, hindi ka nagtamo ng tagumpay dahil sa iyong sarili. God gave you the victory." Kaya ibinigay ng Diyos sa iyo yung pagtatagumpay. So, when the Abraham returned home, he was probably proud. Kaya marahil po nung pagbalik po ni Abraham sa kanya pong tahanan, siya po ay nagmalaki. Today, I fought well. Kaya ngayon ako ay nakipaglaban ng maayos. That's why I took this everything back. Kaya nakuha kong maibalik lahat ng nasa akin. But Melchizedek, Jesus Christ, said, "No, your victory is given by God." Pero sinabi po ni Melchizedek ni Hesukristo na hindi. Yung lahat ng iyong pagtatagumpay ay ibinigay ng Diyos. When he realized everything is the grace of God, he really want to express. That's why he offered the tithe. Nung kanya po napagtanto na lahat po ay biyaya ng Diyos, ninanais po niya na ibalik lahat ng ito sa pamagitan ng pagbibigay ng 10 bahagi. So only people who realize the grace of God and only people who believe everything is given by God will offer the tithe and offering. They Kaya- want to return what belong to God. Kaya yung mga tao lamang na naiintindihan yung biyaya ng Diyos at naiintindihan na lahat ng meron sila ay sa Diyos, sila lamang po yung nakakapagbigay ng 10 bahagi at ng offering mula sa Diyos. Let's look at the First Chronicles chapter 29. Kaya tignan po natin sa unang Kronika, Kapitulo 29. First Chronicles chapter 29, Sa unang mga Kronika, Kapitulo 29. verse 12. Kaya tignan po natin sa unang mga Kronika, Kapitulo 29, versikulo 12. Verse 14 only. Verse 14. Kaya verse 14 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayad na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. This verse really David was a shepherd. Kaya si David po, siya po ay isang pastol. He was nobody. Kaya siya po ay walang sinuman. But God anointed him and it means he will become a king. Pero siya po ay tinalagan ng Diyos, ibig sabihin, siya po ay magiging hari. But the Saul really jealous to him. Pero si Saul po, lubha siyang naiinggit kay David. So he had many struggling until he became a king. Kaya si David po ay nagkaroon ng maraming kahirapan bago po siya naging hari. But
by the grace of God, he became a king. Pero sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, siya po ay naging hari. And he got so many victories in the battle. At siya po ay nagtamo ng napakaraming mga pagtatagumpay mula sa mga digmaan. And he really felt sorry to God because he lived in the really big palaces. At But God's ark of covenant, is in the tabernacle, tent. At nakaramdam po siya ng malaking pananibog ho sa Diyos dahil po yung siya po ay nasa palasyo pero yung tabernakulo po ng Diyos ay nasa isang tolda lamang. So he really want to build the temple, the house of God. Kaya ninanais po niya talaga na magtayo muli ng templo, yung bahay po ng Diyos. But God didn't allow him because his hands is the hands of blood. Pero hindi po siya pinahintulot ng Diyos dahil po yung kanyang kamay ay puno ng dugo. So he begging God, he plead God, Kaya- Lord, please just allow me to prepare the materials to build the temple. Kaya siya po ay nagmakaawa sa Diyos na sinabi niya, napakiusap, Panginoon, pahintulutan mo lamang ako kahit na ihanda yung mga materyales para po sa iyong templo. So he offered all the offering in order to prepare the temple. Kaya ibinigay po niya yung lahat ng mga handog para po maihanda yung templo. That time, he says, the verse 14, the last part, for all things come from God, from you, and of your own we have given you. Kaya sinabi po niya sa verse 14 sa huling parte, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Why? Kaya bakit po? In order to offer the offering, he opened the storage, right? Kaya para po makapagbigay ng handog, kanya pong binuksan yung kanya pong mga lagayan. There are a lot of gold and silver and all the jewels. Kaya dito po napakaraming mga ginto, mga silver at iba't iba pang mga jewelry. And when he look at these all things, he refresh, he remembered all his battles and how he got victory. At nung kanya po nakita yung lahat po ng mga kayamanang ito, naalala po niya yung lahat po ng kanyang mga laban at yung mga pagtatagumpay. I got this gold when I got the victory in that battle. Nakuha ko tong ginto na to nung napagtagumpayan ko yung isang digmaan sa lugar na iyon. I got this silver when I got that battle. Kaya nakuha ko itong silver na ito nung napagtagumpayan ko yung isang laban na ito. Then when you look at these all spoils he took from the victory, he remembered, God always gave me the victory. That's why I can collect these all things. Kaya nung kanya po nakita yung lahat ng mga koleksyon na ito na kanya pong nakuha mula sa kanya pong pagtatagumpay sa mga digmaan, naalala niya na ito ay binigyan ako ng Diyos ng mga pagtatagumpay. That's why he says, all things comes from you, and of all your own we have given you. Kaya We nga po- just return. Kaya nga po kanyang sinabi na sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo, atin lamang po itong ibinabalik. So, offering the tithe and offering is not we offered our things, ours. Kaya nga yung pagbibigay po ng ikapu o ng handog, hindi po ito yung pagbibigay ng ating mga pag-aari. If God doesn't give us the salvation, we don't have any right to offer. Kung ibinigay po sa atin ng Diyos yung kaligtasan, wala po tayong anumang We don't have a chance to offer. wala po tayong anumang pagkakataon para po maghandog. If God doesn't give us the health and time and all the situations, we cannot work, we cannot earn the money, then we have nothing to offer. Kaya kung hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng oras, ng health o o anumang sitwasyon, hindi po natin magagawang makapagtrabaho at kumita ng pera at hindi natin magagawang makapaghandog. So everything is the grace of God. Kaya lahat po ay biyaya ng Diyos. That's why, as a great honor and thanksgiving, we want to offer the offering. Kaya nga dahil po sa malaking karangalan na ito at may pusong pagpapasalamat, ninanais po talaga natin na ibalik ito lahat sa Diyos. Offering is only between God and us. Kaya yung pagbibigay po ng handog, ito po ay sa harapan lamang ng Diyos at sa atin. So nobody check how much you offer. Kaya walang sino man po yung sumusuri ng kung magkano ba yung ibinibigay mo. When I was a child in Korea,
my former pastor, it's not our church, before I got salvation, my former church, the pastor always read the amount of the offering for each one. Kaya noon po, nung ako po ay hindi paligtas, hindi po ito sa ating church. Nung bata po ako, palagi pong binabanggit ng pastor na iyon sa church na iyon, yung mga ikapo ng mga kapatiran. When he prayed, Lord, this brother offered 1,000, please bless him. Kaya kapag siya po ay nananalangin, sinasabi niya na ganito na, Panginoon, ito pong brother na ito ay nagbigay ng 1,000, pakiusap, pagpalain mo siya. When I got salvation, I realized that is really wrong. Pero nung ako po ay naligtas, napagtanto ko po na ito po ay talagang mali. He make the fake Christian. Kaya siya po ay gumagawa ng mga pekeng Kristiyano. We don't reveal how much each one offered, because it's only for God and between God and us. Hindi po natin sinasabi kung magkano po yung ibinabahagi ng bawat isa dahil po ito pong pagbibigay ng handog ay sa pagitan po ng harapan ng Diyos at sa atin. So if you are thankful, you offer to the Lord. Kaya kung ikaw may pusong mapagpasalamat, magbibigay ka ng handog sa Diyos. If you really believe everything is given by God, you offer, you return to God. Kung talaga naniniwala ka na lahat ng mga bagay ay ibinigay ng Diyos, ibabalik mo ito at ibibigay sa Diyos. Bible clearly says, as much as we offer, God will return us. Kaya malinaw po na sinasabi ng Biblia, kung gaano po tayo nagbibigay ng handog, ganun din po yung ibabalik sa atin ng Diyos. Let's look at the 2 Corinthians chapter 9. Kaya tignan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 9. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. When we sow little, we harvest little. Kaya kung tayo po ay naghasik ng bahagya, tayo po ay makakatanggap din ng bahagya. When we sow much, we will reap much. Kung tayo naman po ay naghasik ng marami, tayo rin po ay makakatanggap ng marami. Let's look at the verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God loves a cheerful giver. Kaya iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. When you offer the tithe, Lord, this tithe, God says, okay, you know my grace. Kaya kung magbibigay po tayo ng ikapo ng ganitong paraan, sasabihin po sa atin ng Diyos na, okay, alam mo yung biyaya mo. When God receive, we don't release. Kaya kapag po ito tatanggapin na ng Diyos, hindi natin ito binibitawan. Give me. Yes, I will give you. Kaya akin na, sige, bibigay ko. Offer your tithe. Kaya magbigay ka ng ikapo. Yes. Okay po. It's not cheerful giver. Kaya ito po ay hindi nagbibigay na masaya. God will say, if your mind is not ready, I don't need it. Kaya You are offering and tithe. Kaya sasabihin po ng Diyos sa atin, kung yung puso mo ay hindi handa, hindi ko tatanggapin yung handog mo. Because our Lord is not beggar. Dahil yung ating pong Diyos ay hindi po pulubi. Without our offering and tithe, God can achieve His will through other offering. Kahit wala po yung ating ikapo o offering, kaya pong gawin ng Diyos yung kanyang kalooban sa pamagitan ng ibang mga offering. That's why God will say, if you don't like to offer, don't offer. I don't need your offering. Kaya nga sasabihin po ng Diyos na kung ayaw mo magbigay ng handog, hindi ko kailangan yung handog mo. But if you offer, you can test me whether I bless you or not. Pero kung ikaw ay magbibigay ng handog, maaari mo akong subukin kung ikaw ba ay aking pagpapalain o hindi. And God says, God loves cheerful giver. At sasabihin po ng Diyos na mahal ng Diyos yung mga nagbibigay ng masaya. There is one king.
Kaya meron pong isang hari, when he worked, he met one beggar. nung siya po ay naglalakad, siya po ay nakatagpo ng isang pulubi. So beggar is begging the money. King, please give me the money. Kaya yung pulubi, sinasabi niya sa hari na, Hari, pakiusap, bigyan mo ako ng pera. King says, I don't have money. At sasabihin po ng hari na, wala akong anumang salapi dito. What do you have? You give me first. Kaya anong meron ka, bigyan mo muna ako. Then he has only coins. At meron lamang po siyang mga ilang mga barya. You know, the piece, what do you call it? The corn and each piece. Corn. Mais. Mais. But each pieces. Okay. Meron po siyang mais at ito po ay nagkabahabahagi. Oh, he has many pieces. At marami po siyang mga mais. Butil ng mais, sorry po. Oh, the grain. Oh. Then he offered only 5 pieces. At siya po ay nagbigay lamang ng 5 piraso ng butil ng mais. Then king says, this is all you want to offer? At sinabi po ng hari na, ito lang ba yung gusto mong ibigay? Yes, I'm very poor. I'm beggar. Just 5 pieces. At sinabi po niya na, opo hari, ako po ay pulubi, mahirap lamang ako. Then that much, king gave him the gold. At kung gaano po kadami kung gaano po yung kadami, binigyan din po siya ng hari ng ganun din kadami na mga ginto. Then beggar really regret. Sayang, if I offer all, I get all gold. Kaya kung ganun yung pulubi, talaga pong siya ay nang hinayang na sinabi niya, sayang, kung binigay ko sana lahat, edi sana nakatanggap ako ng higit pa. If we sow much, we will harvest much. Kaya kung tayo po ay maghasik ng sagana, tayo din po ay aani ng sagana. And God loves a cheerful giver. At ganun din po, minamahal ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Yesterday, when I joined the pre-meeting, the one cleaning team, when he has a presentation, the pastor says, please always smile. Kaya nung ako po ay nakibahagi sa pre-meeting, nung kanya pong ibinabahagi yung patungkol po sa cleaning team, sinabi po ng pastor na pakiusap, palagi kayong ngumiti. When we offer our tithes and offering, please smile. Kapag po tayo ay nagbibigay ng ating ikapuat ng handog, pakiusap, ngumiti po kayo. Don't offer like Huwag po kayo magbigay na parang ganito. my wife pushed me to offer. Kaya yung asawa kong babae, pinipilit akong My maghandog husband pushed me to offer, but ayaw ko. Yung asawa kong lalaki, pinipilit akong maghandog, pero ayoko. Please smile. Kaya, This is great honor. kaya pakiusap, ngumiti po kayo. Ito po ay malaking karangalan sa atin. Tama po ba? So, let's look at the last verse. Go back to Exodus chapter 22. Kaya tingnan po natin sa huling bersikulo. Balik po tayo sa Exodo, Kapitulo 22. Verse 29. Kaya Exodo, Kapitulo 22, versikulo 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ipagpapaliban ng paghahandog ng mula sa iyong mga ani at ng mula sa umaagos na iyong mga pisaan. Ang pag-aantay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Yes. God must be first. Kaya dapat po yung Diyos yung palaging una. Bible clearly says, you shall not delay to offer the first of your right. Kaya sinasabi po ng malinaw na Biblia na huwag mong ipagpaliban ang paghahandog ng mula sa iyong mga ani. Even though we save a lot of money, when Jesus comes again, that money, the value of that money and all our possession becomes zero. Kaya kahit na po na mag-ipon tayo, napakaraming mga salapi, pag dumating na yung Panginoong Jesucristo, yung halaga ng ating mga pag-aari ay magiging zero. So before it becomes useless, we have to offer our life to the Lord first. Kaya bago pa man ito maging walang pakinabang, kailangan po nating ibigay muna yung ating buhay. The Matthew chapter 6 verse 33,
Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragrak sa inyo. Muna. Hanapin muna. So we have to offer to the Lord first. Kaya kailangan po na muna nating magbigay ng handog sa Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin.